concerned video. Ang sabi niya po is, Miss Ting, sana maging topic niyo po ito. Paano ko po iiwasan yung taong kaibigan, kapatid lang ang tingin sa akin? Kahit sinabi po niya na ayaw niya daw akong mawala sa buhay niya at mahalaga daw ako sa buhay niya. Salamat po in advance. Alam mo, ang tingin ko dito, may pagmamahal ka na dito sa kaibigan mong to, no? Kaya, nung sinabi niya sa'yo na kaibigan lang ang tingin niya sa'yo, pero ayaw kanyang mawala sa buhay niya, nasaktan ka. At, syempre, gusto mo na siyang iwasan para hindi pa ma-develop yung feelings mo, no? Ang totoo niyan, hindi mo naman siya kailangan iwasan. Ang kailangan mo lang tanggapin na ang tingin niya sa'yo ay kaibigan lang. At dahil nga kaibigan ka niya, of course, ayaw kanyang mawala sa buhay niya. But, para naman sa'yo, para magkaroon ka ng peace of mind. Madali lang yan. 3 lang yung dapat mong gawin dyan kung talagang gusto mong iwasan ang taong ito. Bukod sa maluwang mong tanggapin sa puso mo na kaibigan lang ang tingin niya, dapat na gawin mo dyan is number 1. Tell her you can be around her. Kailangan mong umpisahan na sabihin sa kanya na hindi ka na palaging available para sa kanya. Dahil yung friendship, relationship ninyo is too damaging para sa'yo kung i-continue pa ito. Face-to-face contact is best. Pero kung hindi mo naman kaya, pwede mong daanin yon through phone. Pwede kang tumawag sa kanya over the phone at sabihin ang mensaheng ito. Make sure lang na polite and caring yung approach mo sa kanya. Remember, ang purpose mo dito is i-minimize lang yung contact mo sa kanya at hindi para saktan yung feelings niya. Sabihin mo sa kanya na from now on, hindi ka na palaging available para sa kanya. Hindi ka na makakasama kung ini-invite ka niya. Hindi na ganun. Pag tinanong niya kung bakit, sabihin mo na magiging busy ka lang. Or kung kampante ka naman, sabihin sa kanya na the more na nagkakaroon kayo ng maraming bonding moment, mas nade-develop ka. So, ang better na gawin is bawasan yung mga bonding moment na yon para ma-stop yung feelings mo sa kanya. Number 2, walk away from her. Yes, kasi baka mamaya sa call or sa pakikipag-usap mo lang yun kayang gawin. Pero sa totoo, hindi mo naman magagawa yun ng may action. You get my point? Baka sa salita ka lang, wala naman sa gawa. So, dapat sabayan mo yan ng action. Pag sinabi niyang hindi, kailangan ikaw pa rin ang masunod. So, depende yon kung ano yung kasunod na sasabihin niya. For example, ayaw niyang pumayag. So, tanungin mo kung bakit ayaw niyang pumayag. Pag sinabi niya na dahil mahal kita, kaibigan kita, ayaw kitang mawala, sabihin mo na hindi ka naman mawawala. Andyan ka lang palagi sa kanya. Kaya lang, physically, kailangan bawasan ninyo yung madalas na pagkikita or pagiging magkasama ninyo. Kailangan buong-buo yung loob mo dito, buong-buo yung decision mo. Malay mo, yung pagtalikod mo sa kanya, meron palang magandang epekto yan para sa kanya at para sa'yo. Kung wala naman, tanggapin mo na lang kung ano yung hatol niya sa inyong dalawa at mag-move on ka. Kung sakali namang by coincidence, nasalubong mo siya, well, wag mong kalimutan na magbigay ng greeting sa kanya. And keep walking. Huwag ka nang magtagal or makipag-usap sa kanya. Tama na yung smile at kaway-kaway na lang. Kailangan tulungan mo yung sarili mo para makapag-move on ka. Last one, magplano ka ng outing without her. Or lumabas ka with your friends and family. Kung dati noon, madalas mo siyang ina-update kung saan ka pupunta, kung sinong kasama mo, or aayain mo siya na sumama sa'yo, this time, walang ganon. So, umpisahan mo na yung paglabas-labas mo, yung mga ginagawa mo sa buhay mo, wag na mo na siyang i-update. Remember, yung paglilimit mo, yung pag-minimize mo ng contact sa kanya, is malilimit din na magkaroon ng damage yung puso mo. Huwag ka nang makikipag-hang out with her hanggat maaari. At ganun din dapat siya sa'yo. At hanggat maaari, iwasan mo yung mga lugar na kung saan madalas siyang pumupunta para maiwasan yung pagkikita nyo. For example, may mga coffee shop kayong pinupuntahan dati. So, iwasan mo na yan kasi may tendency na makita mo siya. Baka mamaya, kasama niya yung special someone niya doon, edi masasaktan ka lang. So, hang out with friends from another social circle.
Kaya, kailangan mo din i-inform yung mga kaibigan mo na hindi ka na comfortable na kasama or makita yung dati mong friend. Kasi nga, naku-conscious ka or ayaw mo na talagang ma-involve sa kanya. Kaya, from now on, start mo na rin ibaling yung attention mo sa iba. Malay mo, yung hinahanap mo palang babae ay nandyan lang sa paligid mo. So, number 1, tell her you can't be around her. Number 2, walk away from her. Number 3, mag-hangout ka with new friends. So, new, meaning without her. Huwag mo na siyang i-update, iti-text kung nasaan ka, or i-inform mo siya kung gusto niya bang sumama. Wala nang ganon. Avoid socializing with her. So, I hope nakatulong ang video na to para sa'yo. At kung nagustuhan niyo po ang video nito, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!